Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 13 high-powered firearms na recover sa clearing operation ng mga otoridad sa North Cotabato. Dating Pangulong Rodrigo Duterte mananatili sa kulungan ayon sa International Criminal Court. Big-time oil price hike posibleng mangyari sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya ang 13 matataas na kalibre ng baril sa isinagawang clearing operation sa barangay Lumupog, Midsayap, North Cotabato kahapon March 6. Isinagawa ang operasyon matapos ang armadong alitan sa pagitan ng dalawang grupo na nakaapekto rin sa ilang barangay sa nabalawag sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o SGA BARM. Ayon sa 602nd Infantry Brigade, kabilang sa mga na-recover ang M14 at M16 rifles, M14 carbine, K3 machine gun, Garand rifle, 81mm mortar at mga granada. Dagdag pa ng 602nd IB na patuloy ang koordinasyon ng militar, pulisya at iba pang peace mechanisms upang mapanatili ang kapayapaan sa mga apektadong komunidad. Tinanggihan ng Appeals Chamber ng International Criminal Court ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release kaya mananatili siyang nakadetine sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon sa ICC, nagkaisang pinagtibay ng mga hukom ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na panatilihing nakadetine ang dating Pangulo habang nagpapatuloy ang mga proseso ng korte. Iginiit naman ng kampo ni Duterte na dapat isaalang-alang ang medical report tungkol sa kanyang kalusugan, ngunit sinabi ng Appeals Chamber na hindi ito naglalaman ng bagong medical examination at nakabatay lamang sa mga naunang ulat. Dahil dito, ibinasura ng korte ang lahat ng argumento ng kampo ni Duterte at pinagtibay ang desisyon na mananatili ang dating Pangulo sa kustodiya ng ICC habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso. Posibleng magkaroon ng malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, bunsod ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan na kinasasangkutan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Batay sa unang 3 araw ng kalakalan ngayong linggo, tinatayang tataas ng hanggang 7.09 pesos kada litro ang gasolina at 15.33 pesos kada litro ang diesel sa susunod na oil price adjustment. Ayon sa Department of Energy, maaari pang madagdagan ng pagtaas ng presyo kung mas lalong titindi pa ang kaguluhan sa Middle East. Kabilang na rin dito ang posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz na isang mahalagang rutang dinaraanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pansamantalang pagsuspinde ng excise tax sa langis bukod sa planong fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, magsasaka at mangingisda upang maibsan ang epekto ng oil price hike. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.